Yung malapit na ako babalik, Maria, sabi niya, yung malapit na ako babalik, doon pinasa nila o pinasa. Hindi talaga nung time ng araw na, tapos na lang yung araw, parang ganun, oras na na flight mo, wala pa din. Kahit nung nasa pa lang ako, Butuan, sinabi ko na ipasa mo na kung mayroon. Sabi niya, hindi na daw kailangan. Yun din ang sabi niya sa akin, yung dito. Tapos mayroon pa ditong isa na sabi, babalik na ako, no need talaga contract at re-entry. Sabi niya ganun. Ewan. Di ka din bilhan ng ticket pabalik kung di ka nila bigyan ng yun. Di binilhan ako. Mayroon. Back and forth. Tsaka mayroon pang isa dito na sabi, no probs naman. Basta bakasyon ka lang. Same employer. Same employer lang din ako. Tapos, basta may UEC ka lang. Subok ko na yan. Hindi ko alam yan. Basta sa akin, wala talaga. Hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract. Ewan ko lang sa iba kung bakit sila nakaalis. Hindi ko lang alam. Mayroon pa dito si Chris. Ba't ako nakabalik? Hindi ko alam eh. Ako lang yata eh. Hindi, mayroon din akong pamangkin. Mayroon din siyang pabalik na ticket. Tapos, ngayon lang naman. Tapos, nung pagdating niya sa kahit may OEC pa siya, hindi siya nakaalis. Kaya sa mga dyan, nag-online na ganun, huwag na lang. Mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha. Dahil pagdating sa tapos wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Yun yung ang katotohanan. Ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis. Basta sa akin wala. Tapos nung nasa Manila ako, naghintay ako ng 1 linggo. Ayun, pinasa na sa WhatsApp ko. Tapos yun, nakaalis ako. Pero sinabihan ako na kapag susunod na wala kang kontrata na paalis ka, hindi na ka paalisin. Hindi na kita paalisin. Yun yung sabi. Kaya yun, may record na ako doon. So, required pa ba magpa-verify ng kontrata kung dati ka ng documented OFW or dati ka na nakapag-verify ng kontrata at hawak nyo ay inyong lumang contract verification kagaya nito? At babalik muli kayo sa parehong employer at wala namang pagbabago sa inyong employment information. Ang sagot guys ay hindi na required ng panibagong Polo Verified Contract kung dati na kayong may Polo Verified Contract na hawak nyo yung luma at meron kayong bagong kontrata na hawak nyo naman yung bagong kontrata nyo. Base din sa video ni Kabayan na kaya hindi siya nakaalis dahil hinanapan siya ng immigration officer ng bago niyang kontrata kahit meron siyang UEC. Meron din dito nag-comment na hindi rin siya nakaalis dahil hinanapan din daw siya ng kontrata ng immigration officer. Kinaumagahan daw siya nakaalis dahil sinend sa kanya ng kanyang amo sa kanyang email ang bago niyang kontrata. Actually, hindi naman lahat ng immigration officer ay naghahanap ng panibagong kontrata kung balik manggagawa na kayo basta meron kayong UEC. Pero sinisiguro ng ibang officer na meron kayong bagong kontrata na dapat talaga ay daladala nyo palagi kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas. Kahit balik manggagawa kayo na babalik din sa parehong employer. Dahil oo nga naman, for example, dala mo nga ang lumang contract verification mo at meron kang OEC exemption. Pero sinisiguro din ng immigration officer na isa kang aktibong OFW. At para malaman na isa kang aktibong OFW, ay dapat magpakita ka ng bagong kontrata mo. Dahil ang OEC exemption kahit for good ka na, ay nandyan lang ang PAPSBAM account mo or PAPSBAM record mo. Pwede ka makapag-acquire ng OEC exemption anytime dahil yan pa yung record mo bilang isang OFW. So, para makasiguro ang immigration officer na isa kang documented OFW at aktibong OFW, ay dapat dala mo ang lumang contract verification mo at ang panibago mong kontrata. At kung dala mo ang iyong lumang contract verification at ang bagong kontrata, at babalik ka lang din sa parehong employer ay hindi na kailangan ng bagong Polo Verified Contract. Dahil ang mga nakalagay dito at sa bago mong kontrata ay pareho lang din naman. Yan din ang bagong update na nilabas ng Migrant Workers Office. Na kung dati ka ng documented OFW o kaya naman dati ka na nakapag-verify na kontrata at magbabakasyon, babalik muli sa parehong employer at walang employment changes. Hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Kagaya din yan guys sa kasamahan namin dito na galing sa agency sa Pilipinas. Meron siyang dalang kontrata na verified sa Polo galing dito na pinadala ng amo namin sa agency at binigay sa kanya.
At meron din siyang POPSBAM account na binigay sa kanya ng agency. At inacquire ko nga ng UEC exemption ang kanyang POPSBAM account na may permiso niya. At yung UEC na dala niya pumunta siya dito galing Pilipinas ay pareho lang din sa UEC exemption na na-acquire sa POPSBAM account niya. At inuulit ko guys na dapat lagi niyong kinukuha ang inyong POPSBAM account sa inyong agency kung dumaan kayo sa Manpower Agency. Dahil madalas sila ang gumagawa ng POPSBAM account nyo para doon kumuha ng UEC nyo. Ngunit muli nating pinapaalala na kahit hindi na required ang panibagong Polo verified contract kung dati na kayong documented OFW or kung dati na kayo pag-verify ng kontrata at babalik muli kayo sa parehong employer, dapat lagi nyong dadalhin ang inyong lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata just in case man hanapin ito sa immigration. 100% kapag dala nyo ang dalawang ito, ay hindi kayo ma-offload. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Pero sa mga OFW na gusto magpa-verify ng kontrata bawat bakasyon nila sa Pilipinas, ay wala naman ding problema. Mas maigi nga lalo na kung malapit lang naman kayo sa Migrant Workers Office at may oras kayo. Pero guys, take note, ang hindi na kailangan magpa-verify ng kontrata ay yung madalas nagbabakasyon. Pero kung 10 years kayo o isang dekada na walang uwian sa Pilipinas, ay required na kayong magpa-verify ng kontrata para ma-update ang employment status nyo. Pero eto guys, may mga OFW na required talaga magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Eto yung mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position, nag-change ng marital status ng babae na napalitan ng apelyido sa passport, visa at sa kontrata. At yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Kung isa kayo dyan sa mga nabanggit ko, ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayong updated UEC sa POA. Dahil guys, kapag hindi kayo nagpa-verify at may employment changes kayo, ay posibleng hindi na kayo makabalik sa ibang bansa. Ngunit, paano naman kung nakauwi ka sa Pilipinas at may employment changes at hindi nakapag-verify ng kontrata? Eto guys, ang pwede nyong gawin. Yung mga nakauwi na sila pero emergency. At saka hindi nakapag-verify ng kontrata kasi emergency. Meron ba bang solusyon dyan? Nasa Pilipinas sila. Meron ba bang solusyon makakuha ng OEC or makapag-verify ng kontrata? Yes. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Sabi mo, emergency, hindi nakadaan sa MWO, pwede silang mag-authorize ng representative. Dito? Yes. Okay. Oo. Within 5 days, bago sila bumalik dito sa UAE, papakita pa rin yung ticket, and then may authorization from the worker, ino-authorize yung kanyang kaibigan, kaopisina, kung sino man. And then magpo-photocopy lang ng Emirates ID. Yung representative na yon, siya ang magdadala ng mga dokumento sa MWO
tatanggapin namin yon at kukumpleto lahat na ayon, i-stamp namin, magbabayad siya, at ang gagawin ng representative, i-scan yung mga dokumento, hindi kailangan ng original. Scan. I-scan Pwede. ang dokumento, i-send dun sa worker para pagkuha niya ng OEC sa Pilipinas. Okay, so, maganda kasi meron siyang mga kaibigan dito. What if wala talaga siyang kaibigan to ma-i-authorize? Sa Pilipinas lang siya. Meron bang paraan doon sa Pilipinas? Kinakalungkot ko, pero ang verification kasi ay ginagawa lang sa worksite, sa mga MWO. Ang ginagawa lang na pwede mong kuhanin sa Pilipinas ay OEC, pero hindi contract verification. Kasi may nabasa akong tungkol sa, may nagpagsabi sa akin, gusto ko lang ma-confirm. Yung nag-execute siya ng undertaking, ano to? Ayun ay discretion ng discretion ito ng Department of Migrant Workers. May mga pagkakataon na gano'n na pinagbibigyan nila na nag-execute ng undertaking para pagbalik mo dito sa UAE, doon ka magpapa-verify at kailangan i-forward mo sa DMW yung verified contract. Pero ang sa akin, para mas sigurado tayo, kasi baka mamaya hindi kayo qualified for that undertaking, Yun lang. kasi ito ay depende sa DMW, mas maganda through a representative. Oh, delikado. Pag hindi ba approve sa Pilipinas, Yes. hindi ka makakuha ng OEC, hindi ka makabalik. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.